Asa ng presenter? Hindi ito. Hindi ito. Presenters, ayan. Yun. Thank you very much. Hindi. Sige, okay na. Kaya hindi na presenter. Kaya natin yan. Nandito yung Holy Spirit sa ating ngayon. Ganda lang sa kanina, no? Tagal ko nang hindi na-review yun, Spirit of the Living God. Medyo matagal-tagal na. Pero ang ganda ng message niya. Since tongues workshop tayo, ini-invite natin ang Holy Spirit itong mga panahon na ito, no? To empower us. We appear in your presence here, nandito siya, and to empower us. Kaya ang ganda ng lyrics na, no? So, nawala ulit. Ayun. So, dire-diretso na. Okay. So, ayan, no? Ito ang family ko. Medyo malaki. Kasi 7 ngayon ako. And then yung asawa na. Dalawa na lang ang hindi wala pang asawa sa lupa at saka sa lalaki. No? Meron din akong 7 ako. Okay? So, move on para hindi tayo magtagal. Ang topic natin ngayon is tongues workshop. No? Sinubdivide ko sa 5 subtopics ang tongues workshop. Since, sino dito ang magpapacilitate sa COA? Sino dito ang facilitator? Isa? Wala na? I believe maraming 8 couples yata yung no? Tapos yung magiging praying partner. Ayun. Mga bago pa lang magpapacilitate. Ayun. Para sa inyo to, and the others, refresher. Para, So, sinabdivide ko sa 5 topics. The first topic is personal dialogue, one-to-one. Especially sa bago, explain ko kung paano ginagawa sa one-to-one nyo. This coming, kailan ba? Itong week na to, na? So, di pa kayo tapos ng empowerment. Di pa, ng next pa. Okay. So, yun, personal dialogues, and then, explain ko rin yung charismatic gifts na binibigay ng Holy Spirit sa atin. No? You need that to explain sa mga participant nyo para maintindihan naman nila kung ano yung hinihiling nila. Hindi basta, kailangan ko ng gusto ko ng gift of knowledge, pero hindi naman alam kung ano yung gift of knowledge. Dapat ma-explain natin yun sa mga participants. And then there is the gift of tongues. Ito na yung top proper talaga ng tongues workshop, no? The gift of tongues. And then, pray over session. Tuturo ko kung paano steps by step na ginagawa sa pray over, no? And then, we have the empowerment. Bago kayo sumalang sa gera, kailangan ma-empower ko kayo. Ang gera to between good and evil. This is a war between good and evil. Kaya, kailangan ma-empower ko kayo para mabigyan kayo ng taas ng Holy Spirit. So, 5 topics. Kaya nga sinabi ko mga 3 hours straight. Pero we'll try na medyo bilisan natin ng konti. Hindi na ako mag-a-adlib, hindi na ako mag-kwento. Okay? So, personal dialogue. Ito yung second dialogue nyo between your participants. So, what are you going to do? Ano ba ang gagawin nyo sa second dialogue? First is, siyempre, tuturo natin sa Compass for Christ, yung prayer, di ba? Lagi tayo nagpe-pray. No? So, we can do it, no? Pag inayaan yung participants nyo, mas maganda kung sa bahay nyo sila pupuntahan, no? But kung hindi available sa bahay, pwede kayo sa maingay kasi kung McDonald's, Jollibee, or mas maganda kung simbahan. Mas maganda mo sila makausap. Pero I suggest talaga, makonvince nyo sila, mag-one-to-one kayo sa bahay. Sa bahay ang pinakamagandang lugar. And then after the prayer, no, you pray, you ask for the guidance of the Holy Spirit na ma-open up yung hearts ng mga participant natin. No? Para magbukas sila ng loob sa inyo. Kasi medyo mabigat itong one-to-one session na ito ng second dialogue. Hindi katulad ng first one-to-one nyo. Medyo kamustahan lang yun eh. No? Ito ngayon is medyo mabigat-bigat. So you ask for guidance, you pray na
to bring the Holy Spirit upon you, no? Since kayo, naka-receive na ng Holy Spirit nung kayo ay nag-CLP. Ngayon, you ask the Holy Spirit to guide you, to give you strength, no? So, after the prayer, we have questions, no? Tatanungin mo yung participants. Bro, sis, meron ka bang hindi naintindihan doon sa mga talk natin from talk 1 to talk 5, no? And kung kaya niyo explain, better, no? Pero kung may mga tanong sila na sobrang bigat, huwag niyo itatry na i-explain. Baka maligaw lang sila, no? You ask for help sa mga chapter head niyo, sa mga elders, sa mga matataas, no? Huwag niyo itry na explain, baka maligaw lang sila. Okay? And then after asking them kung ano yung mga questions pa nila, kung meron ba silang nagugulong sa isip nila, you, understanding of the gifts, no? So you explain kung ano ba yung 9 charismatic gifts na hihilingin nila sa Holy Spirit. Since yung receiving the Holy gift of the Holy Spirit, no? There are 9 gifts. Kaya ako lang nilagay yan, yung 9 gifts na yan, para kayo mismo, may explain nyo na maigi sa mga participants nyo kung ano yung kailangan ng pilingin. And then, kung miyembro ba sila ng kulto, ito hindi yung mapasag. Yung kulto, no? Sabihin nyo, God, takwil ko na yan. Iwasan mo na yung kulto. No? Not only kulto, no? But superstitious belief. Kung naniniwala pa yung mga participant nyo ng superstition, no? Alam nyo, yung superstition na yan, sinasabi ng mga matatanda, wala naman mo, wala kung susundin mo. Alam niyo ba na may nawala kung sinusundin niyo yung mga superstition? Nawala yung trust mo sa Panginoon. No? Nawala yung Panginoon lang dapat ang paniwalaan niyo. Hindi yung mga bawang magaling sa gabi, lalabas ang swerte. Hindi yun. No? Wala doon ang ating swerte. Ang swerte natin, nasa Panginoon lamang. Di ba? Amen? Okay. So, and then, madali yan. Unforgiveness. Baka yung mga participant nyo, merong pang dinadalang mabigat sa kanilang kalooban. Meron pa silang mga kasalanan ng iba, nagkakasala sa kanila, or kasalanan nila, at kasalanan ng iba sa kanila, na hindi pa nila napapatawad o hindi pa sila pinapatawad. So, we need to ask forgiveness and to forgive. No? Lapitan niyo yung mga taong nagkasala kayo at yung nagkasala sa inyo. Kung sila nagkasala sa inyo, umpisahan nyo. God, pinapatawad na kita. Sis, pinapatawad na kita doon sa pagmarites doon sa kapitbahay natin. No? Yun, maganda kasi na maluwag ang kalooban mo, tumahanggap ng Holy Spirit. No? Hindi papasok ang Holy Spirit sa inyo. Hindi lalapit without a pure heart. No? Hindi siya pupunta. Hindi ka pupuntahan nun. Kung wala kang pure heart. No? And then, after excess baggage ang tawag ko dito eh. Excess baggage yan. Mabigat yan sa atin. No? Nakakagulo lang sa atin. After, yung wrongdoings. Ito. Yung mga, baka may masasamang bisyo pa yung mga kapatid natin, yung mga participants natin. God, naninigarilyo ka pa ba? Alam mo, sinisira mo ang templo ng ating Panginoon. This is the temple. Yung katawan natin is at the temple of God dito sa atin. No? Alam mo yung kung umiinom ka, hindi masama uminom. Kasi umiinom din tayo, red wine. Ang masama yung magpakalasing. Kasi pag lasing ka na, andyan na yung nang-aaway ka na ng asawa mo. No? Di ba? At saka yung lumalabas na yung mga hindi magagandang salita. Natawa. Bakit ka natawa? So, wala ka pinatatawan. Pero, we need to ask the participants to, tanggalin mo na yung mga masasamang bisyo mo. Kung meron using substances, mga nag-a-addict, mga addict,
Paiwas na natin yan. But, magpo-focus ka na. Kailangan malinis ka. Linisin mo na yung sarili mo. After the wrongdoings, no? Hindi lang pala no? Yung mga bisyo, no? Meron pa mga iba, mga kalamura, yung mga ganyan. Ang katanggal mo na yun. Hindi maganda yung kalamura. Nagpo-post lang lalo ng away, lalo na mo sa traffic. Kung sa, bigla ka na, napamura mo sa mo. Away lang yan. Di ba? So, and then we have the traumatic experience. Baka meron sila nito. Tanong nyo sila kung may traumatic experience sila. Like sa isang YFC, no? May isang YFC ako during one-to-one, no? Nag-open up yung bata, babae. Nag-open up yung bata doon sa kanyang facilitators. Ni-rape siya ng tatay niya. Ang bigat. Ang bigat-bigat na ano nun. Paano mo itatakel yun kung hindi mo alam kung ano sasabihin doon sa bata? Yun yung mga times na pag mga ganong kabibigat at hindi mo kaya, ask your elders, ask the chapter head ng tulong, kung pwede, mga matataas na, no? Kasi medyo mabigat ka. Pare, as priest, kung paano itakel yung mga ganong kabigat na problema. No? At paano makamove on yung bata or yung participants mo. Dapat makamove on sila. Makalimot na sila, papatawad na nila yung kung ano man yung nagawa kasalanan sa kanila. No? Yung traumatic experience na nangyari sa kanila. And then, eto, you ask them, but meron ka pang gustong ipag-pray. So you ask them prayer list. Siguro ilista niyo ito. No? Baka may makalimutan kayo, Brad. Baka meron pang may sakit sa inyo. Baka gusto mo ipag-pray over yung tatay mo na may sakit sa puso. Gagawin natin yan. Baka gusto mo yung anak mo na magkatrabaho. Ipag-pray over natin yan. Anything na hihilingin mo sa Diyos, ask them, ask the participants, anong mga hinihiling mo pa sa Diyos? Ano pa yung mga kailangan mo? No? So after asking that, lista nyo yan, yan ang mga guide natin para pagdating ng pray over, ipipray natin yan sa mga participants. No? I-ask natin sa ating Panginoon to grant these prayers. Okay? And then, after that, you ask your participants na mag-confess. Now, why? Sabi ko nga sa inyo, hindi papasok ang Holy Spirit doon sa participant natin kung marumi ang puso natin. Hindi siya papasok. Kayo, pag may pandangal kayong bisita, anong ginagawa niyo? Di ba naglilinis kayo ng bahay? Ayaw niyo mapupulaan kayo ng darating na bisita, di ba? Naglilinis kayo. Ganun din tayo. Linisin natin ang sarili natin. Ask them to go to confession. Siguro, for this group, mas maganda kung i-schedule nyo isang pare na sabay-sabay na kayong go to confession. Diba? Para one hit lang, isang beses lang. Punta kayo siguro ng Thursday ng gabi, magpa-confess lang kayo, pati yung participant nyo, isama nyo. Okay? So, after that, we end it. Tuturo natin with the prayers then again. Prayers of thanking our Lord for blessing us, no? Na-bless tayo, nag-open up yung participants sa atin, no? Kaya magpasalamat tayo. And everything na nangyari, kung araw na yun, pasalamatin natin ang Panginoon. Okay? Yan ang mga 10 things to do sa one-to-one. So, move on tayo, mga kapatid. Bago tayo mag-move on, we honor confidentiality. Ire-respeto natin ang confidentiality ng mga nagsabi sa inyo. Yung mga participant natin kung nag-open up sa inyo, rest assured, sabihin mo sa kanila, walang makakarating sa iba to. Except yung mga mabibigat na problema, siyempre sabihin mo sa elders. Pero elders lang ang nandun na. Huwag mo sasabihin sa kapwa mo, kabro, kasis, no? Huwag mo sasabihin yung problema nila, yung mga sinabi sa inyo. Confidentiality, secret lang. So, kung meron sa inyo Marites, Marisol,
Marisa, bawal yan. Wala na tayo. Tanggalin na natin yan. Bawal ang kwento. Bawal ang kwento yan. Okay? So, move on. Ayan. Ito na yung gift of the Holy Spirit. Medyo bibilisan lang natin ito kasi self-explanatory ito sa atin. No? Alam niyo ba nung tayo yung bata pa, binigyan na tayo ng gifts ng Holy Spirit through baptism. Nabigay na sa atin yan. No? And nagkatotoo yan, no confirmation. Nagkatotoo yan, no confirmation. Lamang, since bata pa tayo, hindi pa natin alam gamitin yan. No? Hindi natin nagagamit. This time, no? Ito ang charismatic gift na binigay sa atin. Wisdom, fortitude, piety, tapos, hindi ko mabasa. Understanding, fear of the Lord, counsel, and knowledge. Yan binigay sa atin ng baptism, no? Pero hindi natin nagagamit. Some of us nagagamit, pero unintentionally, hindi natin alam yun. No? Hindi na paliwanag sa atin yun. Basta binigay lang sa atin. This time, hihiling na tayo. Hihiling na sila, yung mga participants. Meron silang mga gustong gifts and papaliwanag mo sa kanila. So, what are these gifts, no? These gifts are, meron tayong 2 teaching gifts, meron tayong 3 sign gifts, at meron tayong 4 na revelational gifts, no? Ngayon, ang teaching gifts is about the gift of wisdom, katalinuhan. No? Ito yung mga nagiging wise ka. Pag hiniling mo itong gift na ito, nagiging wise ka sa mga desisyon mo. Nagiging wise ka. No? Yung naisa sa buhay mo. Okay? Ang katalinuhan dito, example is King Solomon. No? Kung maaalala niyo si King Solomon, yung kanyang wisdom, yung kanyang katalinuhan. Meron 2 babaeng lumapit sa kanya. Claiming yung anak, yung bata, kanya daw, yung isa naman kinitay niya, kanya daw. Paano yung katalinuhan ni King Solomon? Sabi niya doon sa kanyang sundalo, sa kanyang kawal, kumuha ka ng espada, hatiin mo itong bata para hindi na nila pag-awayan, bigay mo sa tig-isa. Nung ba sa totoong magod, sabi ng totoong magod, bigay mo naman sa kanya. Ayokong makitang mamatay yung anak. So, ang napag-desisyon ni King Solomon, ibigay dun sa nagpaubaya. Kasi, napatunayan ko na siya yung talagang ina ng bata. So, gano'n ang wisdom. Gano'n ang binibigay sa atin ng ating Holy Spirit. When we ask for wisdom, the Holy Spirit gives us, we are becoming wise. No? And then, the gift of knowledge. Ito kaalaman. Gift of knowledge, yung mga nababasa mo, especially sa Bible, mga scriptures sa Bible, binibigay sa atin ng Holy Spirit yan. Pilit niyang pinapaintindi natin yung nilalaman ng Bible. Mahirap intindihin ang Bible. Sa totoo lang. Kung sarili-sarili natin interpretasyon sa Biblia, mahirap. Kaya nga nagkaroon ng maraming religions Nagkaroon ng iglesia, nagkaroon ng Mormons, nagkaroon ng Protestants. Kasi iba yung pagkakaintindi sa Bible, no? We ask for these gifts, the gift of knowledge, para sukuban tayo ng Holy Spirit. Bigyan tayo ng knowledge na maintindihan natin yung Bible. Magkaiba ang wisdom at ang knowledge. Tandaan nyo. Ang wisdom, you become wise. Ang knowledge, natututunan mo to sa Bible. Okay? You know how to interpret the Bible. Marami dyan mga parables, kawabibigat, malalalim, na hindi mo naman kayang intindihin. So you ask for this gift, guidance ng Holy Spirit para maintindihan mo yung Bible. And then we have the sign gifts. Ano ba itong mga sign gifts natin? So, gift of faith, pananalangin. Ito, pag iniling ng participant nyo, explain nyo sa kanila na pag nanalangin ka
siguradong ibibigay at ibibigay sa iyo ng Panginoon. No? Pag hindi mo itong gift of faith na ito, meron kang dasal na ipagkakaloob at ipagkakaloob ng ating Panginoon. Noong araw, ang hiniling ko lang nung nagsi-CLB ako, knowledge and wisdom. Hindi ko hiniling yung gift of faith. No? But through time, no, napatunayan ko na pinagkaloob rin para sa akin yung gift of faith. Whenever I pray, marami kaming insidente ni wife ko, mami, na mabibigat talaga, sobrang bigat. And when I pray, na giginhawaan ako, nasusolusyonan yung aking problema. Binibigay agad ng Panginoon. Yun ang gift of faith. Hindi ko alam yan, pero nagkaroon pala ako. Nabigay sa akin ang hindi ko alam. And gift of healing. Itong CLP namin sa SB 3A, meron isang manghihilot, manggagamot. Magandang insidente natin. Kasi di ba sabi natin, bawal yung mga kulto, bawal yung mga manghihilot siya, manggagamot siya. No? Yung nagtitindi, meron to, special case to, no? Baka meron ganito rin sa inyo, yung nagtitindi, ayaw siyang pag-push through yun sa empowerment of the Holy Spirit. Ayaw siyang pag-pray over. Kasi nga meron pa siyang kulto. No? Ang explanation namin, Brad, malay mo, gift of healing yan, binigay ng Holy Spirit. No? Papustrain mo lang siya ng empowerment ng pray over. Padiretsuin mo rin lang siya. Malay mo kasi baka yung gift of healing niya, yung panggagamot niya, gift ng Holy Spirit yan. Hindi kulto. No? Hindi naman siya talaga yung nagkakandila. Ano ba yan? Yung tawag doon awas, nagtatawas. Hindi siya ganoon. Basta yun siya yung pagka may lumapit sa kanya, hinihilot niya. Sabi nung kinausap siya nung kanyang facilitator, sabi, iwasan mo na yung ganyan, ha? Alam mo, gusto kong iwasan. Kaya lang maraming lumalapit sa akin. Maraming nagpupunta sa akin. Na ako naman, ayoko na rin Ayoko rin. Kaya sabi ko nga, i-push nyo lang. Ipag-pray over nyo. Kasi, Holy Spirit yung nagpupunta sa kanya para makapagpagamot siya. Makapagpagaling siya. So, yun ang gift of healing. And then, we have the gift of miracle. Ito yung himala, milagro. No? Tayo, ang ganda yung sinabi sa amin yung nagtatok naman ng last 2 weeks ago. Last week. Nasabi niya, sabi niya. Wala ko lang. Healing, miracle. No? Tayo rin pala makakagawa ng milagro. Tayo. Especially kayong mga babae. No? Ang milagro nagagawa niyo makapagbigay kayo ng bata. Makapag-produce kayo. Kasi walang makakagawa na kundi Panginoon lang. Ngayon, kinuha ko yung vessel para makapagpalabas ng bata. Milagro na daw yun. Ganda na explanation niya, milagro. Hindi ko lang ma-explain sa inyo, no? Na maganda. Pero ang ganda na explanation niya. Tayo rin nakakagawa ng milagro. No? So that's miracle. And then the revelational faith. Ito yung mga mabibigat na talaga. No? Nag-gift ng Holy Spirit. One is prophecy. Pangungula. No? Yung malalaman mo yung mangyayari in the future. No? Mga propeta. Nagiging propeta kayo. No? In advance, alam nyo na. Nakita nyo na ang CFC dito sa ating chapter, lalago. Lalago ito ng 1,000 mahigit. 1,000 lang? More. No? Lalago ito. Nakikita nyo na yung future. No? Nagsipag lang tayo mag-serve. Lalago ito. Pinakita na sa akin ng Panginoon kung ano mangyayari.
No? And then, the gift of discernment. Ito, madalas nyo naririnig. Madalas nyo naririnig, discernment. No? Ano ba ang discernment? No? Ang discernment, yung guidance ng Holy Spirit. No? Guidance ng Holy Spirit sa atin kung ano ang tamang daan. Yung good, hindi ka mapapasama. No? So when the chapter heads, no, nag-meet yan, the higher ups, the elders, nag-meet yan, dinidiscern nila. Kayong mga facilitators, hindi kayo basta nilagay dyan. Pinag-isipan yan, diniscern yan. Kayo ang anointed. After discernment, kayo yung anointed na tinatawag. Nilagay kayo dyan ng Diyos. Okay? Yan ang discernment. And then, the gift of tongues. Mamaya natin pag-uusapan yan, since yan yung topic natin talaga. No? The gift of tongues. At pinakahuli, interpretation of tongues. Yung mga hindi nyo naiintindihan sa salita at wika ng ating mga kapatid, na i-interpret natin. Nabibigyan natin ng kahulugan. So, moving on. Ayan ang mga gifts, ha? Mapapabilis ba? Nalista niyo ba lahat? 9 gifts yan, 9 gifts. Explain nyo sa participant nyo na maigi kung ano ang gusto nila hilingin. No? Actually, di ba tayo, isa lang ang, baka may isang gift ka na gusto hilingin. No? Hindi. Marami, pwede mong hilingin ng 2, pwede kang humilingin ng 3, as many as you want. As many as they want. Pero try to explain to them na hindi naman kagad-kagad binibigay ng ating Panginoon. Hindi kagad-kagad binibigay ng Holy Spirit yan. In time, ibibigay yan. Kung talagang pinagpala ka. Kung talagang sa iyo talaga yan, ibibigay yan. No? So, they can ask for, kahit yung siyam na yan, pwede lang hilingin yan. Pero, basta paliwanag nyo lang na hindi kagad-kagad binibigay yan. Okay? Moving on, the gift of tongues. Lahat tayo, kayo lahat, pinag-pray over na kayo, di ba? No? At having asked, no? At ma-receive niyo ang Holy Spirit. Di ba lahat tayo, may mga ibang pakiramdam, no? Naalala niyo ba yung pray over kayo? Merong nilalamig, tinatayo yung balahibo, tumatayo yung balahibo. Meron naman tag-init. Init na init siya. Naalala ko yung sa aking pray over. No? Ako rin yung buhong ganun. Tulo na ng tulo yung uhog ko. Wala man lang nagbibigay ng tissue sa akin. Wala man lang nag-open ng tissue sa akin. Tulo na kasi, siyempre, talagang daman-dama ko eh. Daman-dama ko yung Holy Spirit, ano? Nasa akin eh. Tulo ng tulo. Iyak na ako na iyak. Tapos tulo ng tulo yung uhog ko. Wala, gusto sabihin, yung tissue. Wala man lang nag-offer ng tissue sa akin. No? So, being asked and received, having asked and received, the Holy Spirit is at work in us in a new way. No? Nagtatrabaho na Holy Spirit sa inyo. No? Nung kayo giniraw, nung kayo tinayuan ng balahibo, nung kayo nag-iingat, nagtatrabaho na ang Holy Spirit sa atin. No? And, the Holy Spirit, nung nagtatrabaho, ang ginagawa niya, nagpuput siya ng desire sa ating puso. Pagnanais na mapalapit at mapalapit tayo sa ating Panginoon. No? Yan ang binibigay ng Holy Spirit sa atin. To know more and more about God. No? Itong kayo, di ba kaya kayo nagsiserve? Kasi nandiyan ang Holy Spirit sa inyo. Buhay ang Holy Spirit sa inyo. Para mapalapit kayo sa ating Panginoon. Ang service niyo ang nagpapatunay na nandyan ang Holy Spirit sa inyo. And to experience Him intimately. Intimately. Malapit. Okay? Sabi nga, one powerful experience, no? But, one powerful experience na karamihan sa inyo, kulang at wala o wala, ay yung gift of tongues. Lahat ba tayo nakakapag-tongues? Sino ang hindi nakakapag-tongues? Huwag may hiya. Lahat tayo nakakapag-tongues? Totoo? Hindi?
Sino? Huwag may iya. Kasi yan ang ano natin, ipoproject natin, ipopunks. Yun ang papaliwanag natin ng maigi. So, meron pa sa ating mga hindi. Some of you, nagtatangs. Bakit? Ganito rin mag-tangs, ha? Oo, kasi kinopya ko yung chapter head natin. Nakakopya lang. Hindi yung talaga nasa puso niya yung pagtatangs. This time, mga kapatid, maganda nga yung nandito kayong lahat, hindi lang facilitator. Talagang isa sa puso na natin ang pagtatangs. Maganda yung maipapaliwanag sa inyo lahat kung ano talaga. Kung hindi nyo man lang na tuhan ng unang pinaliwanag sa inyo, ngayon, makapaliwanag sa inyo. So, doon sa Bible natin, lumabas yung gift ang Holy Spirit, encountering the first tongues in the book of Acts on the day of the Pentecost. Yung Pentecost, yun yung day, di ba? Nagkulong yung mga apostles sa isang kwarto lang. At takot, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. No? Basta nangako mo lang si Jesus, doon na kayo. At pupunta ang Holy Spirit sa inyo. No? Wala akong video, no? Pero siguro yung magpo-talk sa inyo ng talk 6, may video siya, no? Kung paano pumasok ang Holy Spirit sa mga apostles. So, ganun nga nangyari. Dumating yung day of Pentecost. Actually, it was, kaya tinawag na day of Pentecost, kasi yun yung pagdating ng Holy Spirit. Dumating yung Holy Spirit, no? Nung nandun na sa kanila yung Holy Spirit, lahat sila nakapagsalita ng tongues, ng iba-ibang dialect, iba-ibang lengguwahe, ang nasabi ng mga apostles, na hindi nila naiintindihan kung ano yung mga binibigkas nila. Walang nakakaintindi. And after that, pagkatapos, nagkaroon na sila ng lakas ng loob para lumabas at mag-evangelize. At ipakilala ang ating Panginoon sa buong mundo. Diba? Kaya may Kristiyano, kaya tayo nandito. Pinakilala ng mga apostoles. Nagkaroon sila ng lakas ng loob. Kung nagkulong lang sila doon sa kwartong yun at hindi sila lumabas, wala yung Holy Spirit sa kanila, wala. Nag-stop na ang growth doon. Walang Kristiyano. Since napunta yung Holy Spirit, dumating yung Holy Spirit, nakalabas sila. The Holy Spirit give them strength. Okay? So, it was something totally new happening only this time. Bago nga, yung parang unang beses na nagkaroon ng Holy Spirit. Unang beses nagpakilala ang Holy Spirit. Meron na pala Holy Spirit, pero unang beses nagpakilala ang Holy Spirit. Bago lang yun. Kakaiba. Yung naramdaman yung init, yung naramdaman yung lamig, yun ang naramdaman sila unang nakaramdaman. The gift of tongues is also unique. It is a prominent features in the church established at the Pentecost. Nung nagkaroon ng Pentecost, na-establish na yung church natin. Church of Christian Church. So yun lang yung first time na nagkaroon ng church. Okay? And then, sabi nga ni St. Paul, no? Speaking in tongues is for all of us. Para sa lahat natin. Binigay ng Holy Spirit yan para sa lahat. Sabi niya, now I should like you all of you, to speak in tongues. Paghahamon yan sa atin ni St. Paul, hinahamon tayo. Lahat daw tayo kailangan makapag-speak in tongues. Okay? What is the gift of tongues? The gift of tongues is a manifestation of the Holy Spirit. No? Pagpapakita, pagpapasatotoo na buhay ang Holy Spirit, na merong Holy Spirit. No? Pag may gift of tongues ka dyan, buhay ang Holy Spirit sa inyo. No? Pagpapatotoo. No? Speak, where one speak an intelligible utterance or a language which he does not understand. Hindi doon naiintindihan. Unintelligible yung sinasabi natin.
Sino nakakaintindi kung ano? Wala. No? Walang nakakaintindi sa inyo. Ganun din kayo pag nag-tongues, hindi rin naiintindihan ng mga kapatid nyo. It could very well be an actual language. No? Meron na naranasan niya. No? Filipino siya, YFC. No? Nakakapag-Arabo siya noong time na nagpe-preaching kami, nag-worship. Totoo. Sabi nga nung Arabong katabi na yung mga dayuhan, you know how to speak? Hindi niya alam. Hindi niya alam sasabihin. Basta makapagsalita lang siya. It may very well be a language. Pwedeng i-check yan, pwedeng Bisaya, na hindi mo naman sinasadya. Hindi mo naman alam yung dialect na yun. Okay? Speaking in tongues is speaking to God. Sabi sa Corinthians, no? It is speaking to God beyond the limit of human intelligible language. It is expressing beyond expressible. Pag nagtatangs ka daw, yung mga hindi mo masabi, hindi mo mabigkas, no? Nasasabi ng tongues. No? Kung nandiyan yung prayer sa inyo, if you are praying in tongues, halimbawa, no, wala ka nang masabi sa prayers mo, puro hiling ka, puro thank you ka, puro Lord, patawarin mo ako. Pag hindi ka na makapagbigkas, pag hindi ka na makapagbigkas na sasabihin mo sa ating Panginoon, speak in tongues. And the Lord will understand you. Siya lang ang nakakaunawa nun. Lalabas siya. Alam niya kung ano yung nasa puso pag nag-i-speak. So, huwag kayong mahihiyang ilabas ang tongues. Huwag kayong mahihiyang to speak in tongues. No? Kasi, it's a prayer to God. No? Kayo yung dalawa, one-to-one kayo. One-to-one kayo ng ating Panginoon. No? Expressing the unexpressible. Yung hindi mo ma-express, hindi mo mabigkas, hindi mo masabi. Pag nag-tongues ka, alam na ng Panginoon. Being addressed to God, there is no need for people to understand what is being said. Panginoon lang daw ang nakakaunaw. No? Since yung tongues mo ay kanya lang, hindi na kailangan maintindihan ng mga kapatid natin na ibang tao. No? Siya lang ang nakakaintindi. For one who speaks tongues, sabi sa Corinthians ni St. Paul, isang unknown tongue does not speak to people but to God. For no one understands him or catches his meaning, but by the Spirit, he speaks mysteries. Yung tongues, mystery yun. Mystery din yung pagka-tongues. Kasi wala naman nakakaalam bakit ka nagsasalita ng ganyan. No? Kung may mga kanilig na ibang tao, outside the community, pabibigla sila, ano kaya ginagawa ng mga yun? Bakit pa, puro siya, nagtatangkwis kayo. No? Wala doon nakakaintindi doon, kundi ang ating Panginoon. Siya lang ang kausap mo. So, why is it important? Ito, bakit mahalaga ang tongues? Kasi, this is a gift of the Spirit. No? Bigay ito ng Espiritu sa atin. Libre, walang bayad. Binibigay lang yan. No? Every gift from God is good and desirable. Diba? Tama ba ako? Lahat ng binigay ng Diyos, magaganda. Lahat ng binigay sa akin ng Diyos, magaganda. Eh, ba't kayo nakatingin sa akin? Pangit ba ako? Binigay ako ng Diyos, maganda ako. No? Maganda ako, sabi nga dito. Meron yang isang namatay, tawagin natin sa pangalan na Pedro. Juan. Namatay si Juan. Umalik sa langit. No? Pagpalit ka sa langit, welcome siya ni San Pedro. Halika, mabait ka, kaya dito ka. Pasok siya sa gates of heaven. Pagpasok niya, nakita niya may kanya-kanyang kwarto.